Kamusta mga brad? Narinig nyo na ba ang Land of Ophir o Ophir the Land of Gold? Alamin natin kung totoo nga ba na ang Ophir na pinagkukunan ng ginto ni Haring Solomon ay walang iba kundi ang Pilipinas. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Pilipinas o Philippines ay hindi binanggit sa Biblia. Bakit wala? Simple lang dahil ito ay modernong pangalan. Ang pangalang Pilipinas o Philippines ay nakuha sa pangalan ni King Philip II ng Espanya. Pero noong una, tanging ang lugar ng Leyte at Samar lamang ang tinawag noong Pilipinas. Matapos yun, ang buong arkipelago na sakop ang lahat ng isla nito ay tinawag ng Las Islas Filipinas. Pero nagsimula talaga sa Samar at Leyte ang pangalang Pilipinas. Kumbaga, sila yung original island na binigyan ng pangalang Pilipinas. Pero alam nyo ba na sa mapa ng Espanya na kung saan dito sila sa lugar dinala at bago pa nila ito bigyan ng pangalang Pilipinas o Las Islas Filipinas, ang pangalan na nito ay Ophir? Imagine, ang biblical name or place na Ophir ay nag-appear sa mapa ng Espanya na kung saan nagde-describe ito sa Pilipinas ngayon. Ang lugar na Ophir sa Biblia ay dinescribe na lugar na sagana sa ginto. Una itong nabanggit sa Biblia sa Genesis chapter 10 verse 29 na ito ay isa sa anak ni Joktan. Ito na yung angkan o kaapu-apuan na ni Noah na binanggit matapos yung pagbaha. Sabi rito, Ophir, Havilah, and Jobab, all these were sons of Joktan. Trivia lang, alam nyo ba na karamihan sa lugar o bansa sa panahon natin ngayon, nagsimula ito sa pangalan ng tao noon na naging tribo o angkan. Halimbawa, ang Israel ay nagmula kay Jacob na kung saan sa 12 anak niya, dito nagsimula ang 12 tribes of Israel. Ganon din sa Egypt, Libya at Canaan. Alam nyo ba na itong tatlong to magkakapatid ito na apo ni Noah sa anak niya si Ham? Ibig sabihin, apo ni Noah si Egypt. Alam nyo ba na si Egypt ang ama na pinagmulan ng Filisteo o Philistines na mortal na kalaban ng mga Israelita sa panahon ni Haring David? May kita yan sa verse 13 ng Genesis chapter 10. Sabi nga sa verse 20 na ang lahi ni Ham ay nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Ibig sabihin, ang lugar ng Ophir ay nagmula kay Ophir na kaapu-apuan ni Noah. Noong panahon ni Haring Solomon, ang Ophir ay kilala sa napakayamang lugar na pinagmulan ng ginto. Sabi rito, si Haring Solomon ay nakakatanggap ng ginto mula sa lugar ng Ophir. Sabi sa aklat ng unang hari, chapter 9, verse 26 to 28, nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom, malapit sa Elot. Upang tulungan ng mga tauhan ni Solomon, pinadalan siya ni Hiram ng sarili niyang tauhan na sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 na kilo ng ginto at dinala nila kay Solomon. Ibig sabihin, ang lugar ng Ophir ang major source ni Haring Solomon ng kanyang ginto. Oo, nakakatanggap din siya ng ginto sa ibang karatig na lugar, pero sa Ophir siya nakakakuha ng napakaraming ginto. Pero ang tanong, saan naman gagamitin ni Haring Solomon ang ganong napakaraming ginto? Sabi sa unang Kronika chapter 29 verse 4, may nakalaan na kung 105,000 na kilong ginto na mula pa sa Ophir at 254,000 na kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo. Usually, ang mga gintong ito ay ginagamit ni Haring Solomon para ipantayo niya ng templo ng Diyos. Tulad ng ama niyang si Haring David, pag nagtatayo sila ng templo ng Diyos, ang gusto nila ay yung the best. Saan nga ba matatagpuan ang Ophir ayon sa Biblia? Balikan natin ang Genesis chapter 10 verse 26 hanggang 30. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Sheba, Ophir, Havilah at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sephar, sa kaburulan ng silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem, ayon sa kani-kanilang angkan.
wika at bansa. Ibig sabihin, ang buong lahi ni Shem kabilang si Ophir ay naninirahan mula Mesha hanggang Sephar sa silangan. Ang Mesha ay kilala na ngayon sa Mashhad, Iran. Ibig sabihin, si Joktan at kanyang mga anak kabilang si Ophir ay nagtungo mula sa Iran papunta sa East o silangan. Nasaan ba ang Pilipinas? Di ba nasa silangan? Pero ibig sabihin ba na kapag silangan Pilipinas na agad? Pero tingnan natin ang ibang pruweba. Nakasulat sa aklat na matatagpuan sa Espanya na pinamagatang Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas o sa Ingles ay General Collection of Philippine Islands Related Documents. Tinukoy ng sumulat nito kung saan matatagpuan ang Ophir. According sa section ng dokumento numero 98 dated 1519 hanggang 1522, sabi rito, Ophir can be found by traveling from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, then finally Ophir. Sinabi pa rito na ang Ophir ay matatagpuan in front of China towards the sea of many islands where the Moluccans, Chinese, and Lucchos met to trade. Sabi ng mga scholars, hindi naman maaaring Japan ang tinutukoy dito dahil ang Moluccans ay hindi naman nakarating sa Japan. Kahit sa Taiwan, yung mga bansang yan hindi naman yan nagkokompos ng maraming isla tulad ng nakasulat sa aklat. Ayon sa mga scholars, tanging ang Pilipinas lang ang fit sa description ng Ophir na nakatala sa aklat ng Espanya bago sakupin ito at maging sa Biblia. Noong 1609, si Juan de Pineda ay sumulat ng diverse collection ng literature na related sa biblical accounts ni Solomon ng Ophir at isla nito. Sinasabi niya rito na ang Ophir ay walang iba kundi ang Pilipinas ngayon. Isa sa katibayan ay dahil ang scented wood na tatanggap ni Haring Solomon mula sa Ophir ay nag-e-exist lamang sa Pilipinas ngayon. Kahit sa panahon natin ngayon, kinikilala ng maraming bansa na ang Pilipinas ay napakayaman dahil sa natural resources na meron dito katulad ng ginto. Ito ang pahayag ng isang dating abogado ng World Bank. Ayon sa kanya, ang bansang Pilipinas ngayon ang may hawak ng napakalaking porsyento ng ginto na meron sa buong mundo. The World Bank and its sister organization, the International Monetary Fund, are very special organizations. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into a secret account, and it has more gold than anybody knows about. And it is cloaked in secrecy. The bankers do not own that money. It's held in benefit for humanity. The World Bank and the IMF are listed on a special agreement that was signed in 1950 about that. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. And the World Bank and the IMF have a special role to play, making sure that that money is spent to the benefit of humanity. So where's the gold? A lot of people, some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared. That's been in question for many years. Congressmen have attempted to get an audit of the gold in Fort Knox. So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold? No. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck, who also lives in the Philippines. So how do the people get the gold back? If it's their gold and it was taken by these bankers, how do we receive it? That is the question. And they're just sitting there illegally and refusing to relinquish it. Part of the problem is that this gold is cloaked in secrecy. But in the last month, Wolfgang Struck has been
publishing all of the documentation. So it's there for people to see. We have the originals, and people just have to make sure that the banks do what they're required to do, which is release the world's wealth. Para masagot ang katanungan kung saan nga ba ang lupain ng Ophir, para maunawaan, tatlong bagay muna ang kailangan. Una, kailangan natin ito tingnan sa biblical text. Pangalawa, titingnan natin ito sa archaeology. At pangatlo, saka tayo tutungo sa geography. Dahil dyan, nagkaisa ang sinasabi ng Biblia, ng archaeologists at mga scholars. Kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Biblia, sang-ayon na ang Ophir ay ang Pilipinas. Tulad ng sinasabi sa dokumento ng Espanya, hindi maikakaila na ang Pilipinas ay pinagpala ng yaman na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Hindi lamang yun, napakalaki ng kontribusyon ng Pilipinas sa bansang Israel. Tatalakayin natin yan sa mga susunod na video natin. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.